At kagnay po ng pagsasabatas ng National Health Insurance Act of 2013, makakausap po natin na Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth na si Ginoong Gregorio Rulyoda. Ginoong Rulyoda, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Magandang tanghali, Pia, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ginoong Rulyoda, napirmahan na po ng Pangulo itong batas na ito. So bukod po sa ginawa ng mandatory yung PhilHealth, ano ho ba yung pagkakaiba ng National Health Insurance Act of 2013 doon po sa inamyendahan po? Well, ang maganda dito na sa batas na ito ay talagang isinaad na ang ating coverage sa National Health Insurance Program ay mandatory na. At lahat ng mga provinces, cities, and municipalities nationwide, ito ay compulsory na at sinisiguro na dapat may mga health access ang ating mga kababayan. Oho. So dito po sa bagong batas, prioridad na hubang bigyan ng PhilHealth Insurance yung mga kababayan nating may hirap, yung pong may edad na po, may kapansanan, at yung pong mga nasa informal sector. So ibig sabihin po ba para po sa kanila libre ang PhilHealth? Well, malinaw na dito sa ating batas na ang ating libre na sinasabi noon, yung ipinagbabayad ng gobyerno ay yung may hirap na na natukoy ng ating local government or ang national government. Pero dito sa bagong batas, malinaw na dito ang ating may hirap. Ito yung mga itinala ng DSWD na nandoon ngayon sa National Household Targeting System ay talagang babayaran ang National Health Insurance Program nila at ito ay yung budget naman nila ay inilaan dito sa appropriation ng Department of Health. So yan yung isang grupo ng mahirap. Tapos pangalawang grupo, ito yung sponsored members naman na ito yung mga orphans, abandoned and abused minors, out of school youth, street children, persons with disabilities, senior citizens, battered women under the care of the SWD ay isasama naman dito sa budget ng Department of Social Welfare and Development. Pero, pero Ginoong Rulyoda, nakalatag na ho ba or naka-layout na po yung IRR para, kasi halimbawa, paano ho matutukoy kung sino yung nasa informal sector, sino po yung mga indigent, ano ho yung prosesong kailangan daanan? Well, yung IRR kasi gagawin pa lang namin. So yung napirmahan ay batas, that is RA 10606, at kami ay after publication may 30 days dapat magawa namin yung implementing rules and regulation. So doon sa batas pa lang naman ay malinaw na itong mga sinasabi mo kanina na yung mga informal economy ay with the lowest income segment na hindi ma-qualify sa full subsidy doon sa mga binanggit ko ay ito ay isusubsidiya naman ng mga local government units. So sa ngayon wala pa ho yung proseso or pero I'm sure meron na hong kahit pa paano meron na pong in place. Hindi lang po based on yung bagong pinirmahan. Yes, actually tama po kayo. Sa ginagawa po natin ngayon yung existing naman po kung paano tayo tinutukoy yung mga mahihirap ay yung mismong listahan ng ating DSWD ay automatic na binibigyan namin ng PhilHealth coverage. So ito yung nandoon sa CCT, basta sila ay nandoon sa listahan ng National Household Targeting System, Poverty Reduction. So kailan po, Ginoong Rulyoda, yung target na full implementation nito? Siyempre pagkatapos pa po ng IRR, pero ano ho yung target po ninyo? Well, before the last quarter, dapat ito ay naipapatupad na natin. Alright. Maraming salamat po, Ginoong Rulyoda. Abangan po namin kung ano pa pong magiging iba pang abiso mula sa inyong opisina para po dun sa mga gustong mag-apply. Si Ginoong Gregorio Rulyoda, ang Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Maraming salamat po.